Isipin nyo, ganito yung view nyo, tapos nasa cruiser kayo nakatulad nito. Dude, ang sarap sa pakiramdam. Cruising sa cruiser! Chinese motorcycles are evolving at CF Moto ang isa sa mga nakapagpatunay dyan. For those of you guys na nagtatanong, bakit CLC? Ayon sa CF Moto, CLC stands for Cool Life Cruising. Saan nila nakuha yung idea na yon? Ewan ko, basta para sa akin, okay yung pangalan niya, pasok sa trend. Gumagamit ng 449cc displacement. It's a liquid-cooled 4-stroke 2-cylinder double overhead cam with a 270 crankshaft. Guys, same engine na ginagamit sa 450 series ng CF, pero dahil cruiser to, this is detuned from 50 horsepower to 40 horsepower at 8,000 RPM. Pero 43 Nm of torque at 6,250 RPM. Fuel tank capacity is 12 liters, may bigat na 181 kilograms lang at makukuha nyo ang CLC 450 for an SRP of 287,900 pesos. Panalo yung presyo nito ah. Ito ang gusto kong pag-usapan. Yung pagkakahul mo sa kanya. Dude, malapit sa realidad ng pagiging cruiser. Actually, mukha nga siyang baby bobber eh. We have a very nice looking round LED headlight. Saan ba yung susian nito? Ito pala. Yan ang itsura niya. Ang cool no? May pangil pa siya dito sa magkabilaan. Chrome plastic finish sa gilid. Round LED turning light as well. Medyo flower nga yung design ng LED sa kanya and may CF logo pa kayo sa gilid. Hindi lang masyadong pansin kasi lakas ng LED. Fender, this is metal. Nice. Na pinalibutan ng metal para mag-attach siya dito sa may cover ng suspension. Naging beefy yung itsura ng suspension niya pero babalik tayo dyan maya-maya lang. With the reflector dito sa gilid dahil Euro 5 to. Match yung metal tank in glossy black at old school tank cover. Slide lang natin to. Ayan, 360 siya. Ang cool, no? Silver CLC logo sa gilid ng tangke. So, sobrang glossy ng black niya. Kitang-kita nyo ako eh. Solid frame katulad ng 450SR at 450NK. Ignition switch dahil andito na tayo sa gilid. Dito nyo siya makikita sa right side ng motor. At ganito itsura ng susi niya. So sa tuwing bubuksan nyo yung bike, kalapit lang kayo sa kanan, sabay pitik dito. And then kung gusto nyo ilock yung steering, meron kayong access ng susian dito. So dito nyo siya ilalak. Iwala yung ignition sa locking ng steering wheel. Kung sakali naman, maglagay kayo ng crash guard. Panigurado, dito nyo ikakabit yon, dito nyo isasalpak. And coolant ay nasa kanan with plastic cover. Ano to? Easy access ba to? Ay, oo nga. So, ingat lang kung sakaling mag-park kayo sa mga dehadong lugar kasi baka mapagtripan to at madaling mabuksan. This is plastic. Maikling footrest para sa mga back ride nyo with rubber and also dito sa main footrest natin. Alam mo yung allocation ng footrest niya? Sa ganito kalayo, medyo stretch yung legs natin eh. Hindi katulad ng ibang competitor niya na halos same sa main seat. Pero ito medyo malayo. Nice. Ganda ng itsura ng pagkakagawa ng CF Moto dito. Tignan niyo yung pagkaka-upholstery nila dito sa leather. Ang ganda, di ba? Parang leather ng sofa. This is 2 pieces seat by the way with CF Moto badge dito sa main seat. Cool. Medyo maangat lang tong main seat eh. Oh. Kita mo yung ilalim eh. Kaya kung maglilinis kayo ng motor, especially kung gagamit kayo ng pressure washer, ingat lang kasi pag nabugaan tong part na to, panigurado basa yung loob ng motor nyo. May hawakan din kayo sa likod just in case iusog nyo yung motor nyo in parking. At
bakal na tail end. It's pa ang cool. Asan yung taillight? Pinag-isa nila yung taillight sa turning light. Ang cool, di ba? So for example, naka-idle kayo, naka-on yung bike, ganito ang itsura niya. Ito magsisilbing taillight nyo. Then, kapag liliko naman kayo, ganito ang itsura niya. In hazard, ayan o. Sa left side naman ng motor, ganito ang itsura ng gearing nyo. Gusto ko yung itsura ng shifter nito. Pang mayaman yung itsura na may nakasulat dito na experience more together. O diba? Gusto ng CF Moto, sama-sama tayo. For the dash, ginamitan nila to ng napakagandang round 3.6 inch TFT display. Nasa cruiser kayo na naka TFT display. Nice. At dito, makikita natin yung tachometer sa taas, gear indicator sa gitna at rev per minute, fuel indicator sa lower right, at sa pinakababa, makikita natin yung clock, trip meter, tulad nito, trip 2, current fuel consumption, battery voltmeter, range ng bike, odometer, and yun lang naman. Sa totoo lang, dito sa display niya, dami nating makikitang impormasyon. Tulad na lang nito, naka-on yung traction control, ABS, at check engine at oil pressure. Kahit yung side stand once na nakababa, nakasulat dito, side stand. Pero once na tumakbo naman yung bike, at least 4 meters, mawawala na naman yan. Kapag di nawala yung mga indicators na to, may problema sa motor nyo. Meron pa ang code bagong-bago pa And as you can see, tulad ng ibang competitor niya, wala tayong button sa display. Dahil ang mga buttons ay nasa left handlebar. Tulad na lang ito, up and down buttons, back button at enter button. At least hindi na nagalaw yung kaliwang kamay natin. Kapag may gusto tayong makita sa dash, pindot-pindot na lang tayo dito. Also, passing light. High beam, ganun din. Ganitong klaseng switch ng high beam pang big bike Most small displacement kasi o mga lower big bike, lower cc big bike, and dito yung button para sa high beam. Ito dito, turning switch at busina. Clutch lever natin is also adjustable. Round bar and mirrors, guys, stock to Lahat ng nakikita nyo dito sa motor na to ay stock. Kaya ang ganda tignan ng handlebar Flat handlebar, napakalinis tignan in textured black. Tsaka yung triple clamp natin, ganda tingnan. Tsaka napansin ko lang, itong mga hose ng house assembly, tulad dito sa kaliwa, ang tawag dito, insulation hose pa tawag dito. Ang linis tignan organized tignan. To the right handlebar, makikita natin yung kill switch at ignition switch, katulad sa sports at naked ng mga 450 series at hazard button. For the brake lever, this is also adjustable. At gusto ko yung itsura ng reservo natin for the brakes, pang high displacement. Nice. The bike is also equipped with slipper clutch. Malaking tulong yon lalo na sa mga nagsisimula pa lang magmotor para mapalambot ang clutch lever natin at yung gearing natin. Also, traction control. 287,900. Tapos may mga ganong klaseng features. 37mm upside down forks sa harap. Habang yung ibang competitor niya ay gumagamit ng conventional forks, siya naman, naka-upside down fork. What? Tsaka tignan nyo to Ang laki ng disc nito. 329mm single disc with J1 calipers equipped with ABS. Itong nakalawit na hose na to, ito yung para sa ABS. Radiator na horizontal. Siguro mas maganda kung maglagay kayo ng radiator cover dito kasi may clear fender Malaki yung chance na kapag duman kayo sa mga rough road, may tendency na tumalsik yung mga bato dito 2-cylinder, kung nakita nyo, 1.2. Adjustable monoshock suspension sa likod. Ayan, nakatago siya dito. Kaya kung gusto yung i-adjust yung preload, okay na okay dito sa motor na to. At ito pa matindi. Nakikita nyo tong exhaust na to. Stock to mga cutie pie sa dual chamber exhaust. Dahil dito, mas naging beefy yung tunog niya. Naka 270 crank na halos katunog ng mga malalaking cruiser na ganitong klaseng exhaust. Kaya excited ako sa first ride natin kasi gusto kong marinig yung tunog nito once na pumiga na tayo. Single 220mm disc sa likod na may single piston caliper. Guys, tignan nyo yung swing arm nito. Ang haba, Habang yung ibang competitor niya ay gumagamit ng kadena, dito sa CLC, naka-belt drive siya. Dude, feels like cruiser talaga dito. Ayan yung tsura. Multi-spoke 16-inch alloy na napakaganda na ginamitan nila ng stock tire na 150/80 dito sa likod at 130/90 naman sa harap na 16 inches din. Guys, kahit 16 inch lang, ang taba naman ng gulong. So far, yun lang naman. Punta na tayo sa first ride. First ride sa 450 cruiser ni CF Moto. Nakaka-excite to 450cc cruiser na halos katunog ng totoong cruiser. Tsaka isa pa, naka-belt drive to. 270-degree crankshaft. Tapos naka-belt drive. What? Mukha siyang BB Fatbob. Ang taba ng mga gulong, Kung ikukumpara natin siya sa Kawasaki Eliminator na naka 18-inch wheel sa likod at 16-inch naman sa harap,
Dito, both uses 16 inches wheel. Sa ST tire na ang taba. Mga cutie pies, unang upo. What? The seat height is 690 mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms at ganito po ang itsura ko dito sa CLC. Actually, yung seat height niya almost the same sa Honda Rebel 500. Kumpara sa Kawasaki Eliminator na 735 mm, mas mataas yun. Ganun pa man, ganitong klaseng stance, ganitong klaseng upuan, okay na okay para sa mga average height ng mga Pinoy. Sobrang baba. Tignan nyo gano'ng kabend yung Nico. Diba? Flat handlebar na ang ganda ng cockpit. Actually, ang linis ng cockpit. Ang sarap niya sa mata. Textured paint, tapos sabay mo pa ng ganitong klaseng bar and mirror. Diba? Okay, start natin. Barumbado ng tunog. Gusto ko yung tunog nito. Stock exhaust to, ha. Anything else bago tayo malis? Mirror, kamusta? Dali kang ayusin, ha. Yun lang naman. Wala naman tayong mga riding modes. Wala naman akong kailangang reset. May gas ba tayo? Yes. Tara na, excited na ako. Sobrang komportableng upuan tong motor na to. Dude, nakaka-relax. Wala palang quick shifter to. Ba't hindi ako nagka-clutch? Kulang na lang may sandalan tayo eh. May unan. Nakaramdam ko makakatulog ako sa ganitong posisyon eh. Okay, ergonomics of the bike. Hindi upright yung body position ko. Actually, naka-crouch ako dito sa motor na to. Ito yung tipo na pwede kayo mag-upright. Pero kapag andito kayo sa CLC, pakiramdam mo para ka nakasandal sa isang malambot na sofa eh. Yung supuan natin napaka-komportable. Well, nasa sakto ang level yung lambot ng upuan niya. Hindi rin naman ganong katigas. Para sa akin, okay lang din. Ay, ba't namatay? What? Position ng paa natin pa-forward. Ito ang gusto ko. Lalo na sa ganitong klaseng motor. Relax yung upuan, tapos naka-forward yung mga footrest. Nice. Yung ibang cruiser kasi sa same category, andito yung footrest. Ganyan parang nasa ordinary or standard naked bike. Ito, pakiramdam mo ko talagang cruiser. Sabayan mo pa ng ganitong klaseng tunog, 270 crankshaft na tunog, tapos ganitong klaseng exhaust. Guys, stock exhaust to ha. Yung ganitong klaseng tunog, hindi mo na kailangan palitan ng aftermarket eh. Tsaka ang laki ng exhaust Ang baba ng main seat natin, well, okay na okay to para sa mga nasa average lang ang height, lalo na sa mga babae. Gusto ko yung pakiramdam ng brake lever natin, medyo malapad siya. Unting kapit mo lang, unting piga mo lang sa lever, alam mong kakagat dahil kumpiyansa kang napindot mo siya. At napakalambot ng clutch. Ang light ng handling niya. Hindi ko na-expect yun Masarap din titigan ng cockpit natin kasi ang haba ng handlebar. Tsaka hindi siya manipis, makapal siya By the way, nakalimutan ko sabihin sa inyo, sa dash makikita rin natin yung mga ibang information tulad ng vehicle info, and then pwede rin natin siyang i-connect sa mga cellphone nyo para ma-access nyo yung music, tsaka pag may nakatawag sa inyo, katulad din ng 450 SR at 450 NK. Ang gaan ng motor na to, nakagulat. Ang taba ng gulong pero ang gaan ng handling. Kapag gumawa kayo nito, meron kayong dalawang option ng kulay, isang red and may touch ng silver, at itong glossy black. Actually, mas trip ko to. Mas barumbado tignan, mas retro tignan, mas badass tignan. Sa settings, dito nyo pwedeng patayin yung traction control, speed alarm, what? Units, gusto nyo kilometer per hour or miles per hour, pero hindi naman natin ginagamit yung miles per hour dito sa Pilipinas, so nonsense to. Time format and temperature. Connections, brightness pwede nyo adjust. Sa kaya nakaset siya sa automatic. Favorite spot? Sarap talaga umatak ng mga 450 series ng CF Moto. This is detuned by the way compared to the 450 NK at sport bike nila, pero cruiser naman to, so given na.
Pero 42 Newton meters of torque naman. Kaya mas focus ang power niya when it comes to low to mid-range. Mas naman to, madali ba tayo makapag-clutch shifting dito? Kasi ang gaan eh, oh. Tsaka ang light ng clutch lever. Oo nga, madali lang nga. Oh. Lang katulad ng ibang naked, lalo na cruiser, malakas yung wind drag kapag medyo mabilis na kayo. Ang isa sa mga gustong karakteristik ng mga 270 crankshaft, kahit high RPM, hindi siya ma-vibrate. Well, andun yung vibration, pero compared to the conventional 180 crank, less ang vibration ito. Okay ito ah. Daling makapag downshift oh. Overtaking power. Alam mo, hindi mo ramdam na detune siya eh. Dahil sa gaan ng bike, binibigay niya yung power na gusto mo eh. Kahit matangkad akong tao, gusto ko yung pakiramdam ko dito eh. Ramdam mo yung ABS eh. Kapag tumibok na yung pedal mo, sabihin kumagat na yung ABS eh. Yun nga lang, dahil mahaba yung handlebar natin, tapos naka bar end pa tayo, eh mahirap sumingit sa mga tight space, lalo na sa traffic. Mahirap mag-filter. Alam nyo na ang presko pag pupunta ako dito, relaxing eh, lawak na nakikita mo. Isipin nyo, ganito yung view nyo, tapos nasa cruiser kayo na katulad nito. Dude, ang sarap sa pakiramdam. Cruising sa cruiser. Suspension eh medyo matigas lang sa rear. Maraming nagtatanong sa comment section, lalo na sa mga dumaang reviews natin sa brand na to. When it comes to reliability, I think madali na lang din naman. Total, dumadami na ang dealership ng CF Moto dito sa Pilipinas. Tsaka marami na rin ako nakikita online na gumagawa ng mga CF Moto bikes eh. Lalong lalo na yung NK400. Dami naka NK400 dito sa Pilipinas. Pero so far, yung mga issues nila nagagawa naman ng paraan agad. So I think ganun din dito sa motor na to. Dahil bago pa yung bike, syempre may mga adjustments pa. Lalo na yung mga aftermarket parts nito, hindi mo mabibili agad online. Ganda ng master cylinder natin, no? Fuel consumption natin, nakita nyo naman yung ride natin. Actually, tipid nga yung piga ko dito sa motor na to. Kumonsumo tayo na 5.4 liter per 100 km. Dito sa bike na to, hindi mo siya pwede iset sa kilometer per liter. Hindi ko rin alam kung bakit. At hindi ko rin alam kung accurate tong reading na to. Kasi ilan ba ang 5.4 liter per 100 km? 18 to 20 km per liter. So ganun po yung fuel consumption niya. Halos lahat ng nahawakan kong 450 ng CF Moto, ganun ang consumption. Medyo maingay lang din yung fan niya, pero di nyo naman mapapansin yung sa ingay ng tambucho niya. Ganda ng headlight, no? Bulky tires, tapos biglang liit ng headlight. BB bobber eh, no? Alright, final verdict dito sa motor na to. Kung gusto nyo ng beginner cruiser, bang for the buck to. 287,900 pesos, 270 crankshaft, magaan na bike, 181 kilograms. Magandang itsura. Sama mo pa yung mababang seat height na napakababa, 690mm. Okay sa mga beginner, sa mga average na height ng Pilipino, at sa mga babae. The only downside for me, mahirap siyang i-squeeze sa mga tight traffic. Mahirap siyang isingit dahil ang haba ng handlebar. Tapos may bar end pa kayo. Sa mga adjustment na dapat yung alamin. In low RPM, may time na namamatay ito. Tsaka kapag maglilinis kayo, iwasan yung mabasa to. Huwag nyo itutok dito yung hose, baka may mga mabasa dyan na importante. So far, yun lang. Balik tayo sa garage dahil mayroon akong gustong ipakilala sa inyo. Mga Kitipais, I want you all to meet the owner. Actually, pangalawa siya sa nakakuha ng CF Moto CLC. Si Miss Hiel. Hello po. Yes, babae po ang may-ari nito, mga Kitipais. Akalain nyo yung ganitong klaseng motor, babae ang may-ari. Ismael, tanong ko lang, ano yung mga options na pumasok sa isip mo bago ako kumuha ng motor na to?
Una po talaga is yung Honda Rebel 500. Oo. Tsaka po yung Kawasaki Eliminator. Bali po kasi sa option ko na Rebel tsaka Eliminator, ang pinaka-first kino-consider ko po talaga as beginner po ako sa pagmamotor is yung seat height po Teka, talaga. unang motor mo to? Opo. As in unang Yes motor? po. Scooter Hindi po. 100cc, 125? Wala po. Wala. Nice. Jump po talaga agad sa big CLC bike. agad, no? Tindi. Bali yun po, consider ko po talaga is yung seat height kasi medyo maliit lang po ako. So naghanap ako ng komportable ako and magaan ko siyang dadalhin. Anong height mo? 5 flat po. 5 flat. Opo. Oh, sa bagay, 690mm, okay na okay. Kahit Yes na Rebel po. nga okay. Hindi mo mararamdaman yung bigat eh. Hindi mo mafe-feel na naka-big bike ka kasi komportable siyang dalhin kasi nga mababa. In terms of feature, kaya mas pinili ko yung CLC. Kasi compared dun sa mga competitor niya na nasa ganitong cruiser type na motor, parang mas advanced sila pagdating sa features, lalo na may traction control siya, ganyan. So yun, kinonsider ko din siya. Miss Mael, ano ang mapapayo mo sa mga taong gustong kumuha ng CLC? Goodbye talaga siya, lalo na dun sa mga beginner pa lang sa pagbibig bike. Kung gusto nyo talagang mga express legal na motor, and affordable siya at the same time. Bang for the back yung presyo niya. Ano? Yes po, doon siya. sa specs niya, sobrang panalo kayo talaga pagdating sa presyo niya. So far sa ngayon, okay naman siya. Wala naman akong nafe-feel na dapat pang i-improve, ganyan. Pero let's see, after 5,000 kilometers, tingnan natin kung mas ma-feel ko na kung ano yung mga tingin ko dapat i-improve dito sa bike na to. Makikipais, Miss Mael, owner ng CLC. Baguhan lang. Congrats po. Thank you po. Thank you. Boys and girls, this is our take dito sa motor na to. Let me know in the comment section kung anong masasabi nyo dito sa motor na to. Goods ba siya as your first cruiser? Mga kakilipais, kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong maglala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga kakilipais, see you sa next content.